Estrada Isko sa balota. Mahirap ang buhay. Yan ang katotohanan. Mahirap po ang buhay. Damang-dama natin yan. Ngunit, mga kaibigan, magtiis na po kayo ng isang araw. Huwag na huwag ninyong ibebenta ang inyong boto. Sapagkat, pag kayo'y nagbenta, 3 taon na naman kayong magtitiis, mga kaibigan. Kaya isang araw lang yan, tiisin po ninyo, mga kaibigan. Sapagkat, katulad na nasabi ko gabi-gabi, ito ay hindi laban ni Erap, hindi lang laban ni Isko, kundi laban ng pamilyang Manileño sa lungsod ng Maynila. Kaya po, sa matagal na panahon, 21 taon, 21 years, nagtiyaga tayo. Mga kaibigan, tiyagain nyo na yung isang araw dahil 3 taon, magbabago na ang buhay sa lungsod ng Maynila. Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, nandito po sa inyong harapan ang mga nagagandang lalaki at babae. Lalo na yung isang may bigote. Bigote pala ang ulam na. Naniniwala ako, 10 ng aming mga kasama na magkakaroon ng direksyon ang siyudad ng Maynila sa 3 taon sa pamumuno ni Erap Estrada. Kaya po, mga kaibigan, matulog kayo ng mahimbing. Huwag kayong magpapagising. Lalo na sa mga kumakalabit. Ingatan po ninyo, pahalagaan ninyo ang inyong mga boto. Sa araw ng eleksyon, nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng tao. Ang boto ng mayaman ay iisa. Ang boto ng mahirap ay iisa. Ngayon, mga kaibigan, pinagpapantay ng batas ang kanyang mamamayan sa panahon ng halalan. Kaya ngayong gabi, alalahanin ninyo, isipin ninyo, mga kaibigan, namnamin ninyo na magkakaroon ng pag-asa ang siyudad ng Maynila sa pamumuno ni Erap Estrada. Kaya mga kaibigan, ang sigaw natin, lakasan natin ng konti nang marinig naman sa bandarol. Sabay-sabay natin isigaw, Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa aming samahan. Yang pagtitiwala po ninyo sa amin ni Erap at ng inyong lingkod na si Isko ay papalitan namin. Babalikan namin ng serbisyong ayon sa makabubuti sa higit na nakararami, mga kababayan ko. Walang pag-iimbot, walang galit-galit, walang sigaw-sigaw, mga kaibigan. Mababang loob na kami maglilingkod sa inyo ng tapat at maayos at higit sa lahat, may direksyon at may pupuntahan ang lungsod ng Maynila. Mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat muli sa inyo na mga taga-Tondo rito na kung saan kayo po ang gumawa sa akin. Kahit na anong paninirang inabot namin hanggang sa makulong ka sa bingko. Marunong ba? May dala akong bolilyo ngayon. Pwede tayo magbingko. Kaya lang hindi kayo kakasa sa City Game sa dami nyo rito. Pero mga kaibigan, kahit na anong pag-uusig, kahit na anong paninira, kahit na anong mga salitang masasakit,
na aming natitikman, Diyos nang bahala sa kanila. Malapit na rin naman sila. Pabayaan nyo na po. Muli, pinaalala ko, pagtibayin po ninyo ang inyong kalooban. Patatagin po ninyo ang inyong kalooban, mga kaibigan. Isang araw lang ang kapalit ay 3 taon ng buhay ng anak ninyo. 3 taon ng buhay ng mga apo ninyo. 3 taon ng buhay ng bawat isa sa inyo. Mga kaibigan, kami sa aming paniwala, lalo na dito sa Tondo, kung saan pinanganak si Erap, kung saan sumikat si Erap, mga kaibigan, naniniwala kami na ang siyudad ng Maynila ay may pupuntahang paangat dahil sa pamumuno ni Erap Estrada, mga kaibigan. So muli, hayaan po ninyo sa maliit kong kaparaanan, kami po ay maglilingkod ng tapat. At kung sakasakali ang akin lamang pong pakisuyo, wag na wag po ninyo kaming paghihiwalayin ni Erap. Parehong una, number 1 sa balota, Erap Estrada. Number 1 sa balota, Vice Mayor Isko Moreno. Kayo ang una dito sa una. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Magandang gabi po muli. Mga kaibigan, bumangon sa sementeryo si Asyong Salonga. Andito na siya. At isang malaking karangalan, kita mo nga naman ang buhay, ano? Dati-rati pinanonood ko lang sa telebisyon. Elementary pa lang ako. Sa Rosario Almario Elementary School. Sa Tondo High School. Akalain niyo po, ngayon magka-partner na kami. Sino mag-aakala na pwede ma-partner? Ang basurero at presidente. Kaya po, isa pong malaking karangalan na ibinigay sa akin ng ating host na ipakilala sa inyo ang minamahal nating naging Pangulo ng ating bansa. Inadaw sa atin na mga nagaharing uri. Ngunit ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon at salubungin natin na masigabong palakpakan ang ating minamahal na Mayor, Joseph Erap Estrada! Maraming salamat sa ating magiting, boging Vice Mayor Isko Moreno. Alam nyo, maninibago ko. Dati pag akit ako sa entablado, sa akin lang nakatingin ng mga tao. Ngayon, mula na nakasama ko si Vice Mayor Isko Moreno, mas marami nakatingin sa kanya, lalo na yung mga chicks. Buti lang, hindi niya inabot kung 50 years ago, mahihirapan siya. Kaya gusto niyo makita prueba? Ayan. Vice, ayun ka. May laban ng konti, no? So, salita po, mga minamahal na kababayan, sa magandang gabi po sa aking mga kababayan dito sa Tondo. Dito sa Tondo, na aking sinilangan, dito sa Tondo, na ako'y sumikat din bilang artista. Kaya ito Tondo, mahal na mahal ko
at hindi ko kailanman malilimutan. Kaya po, isang magandang gabi po at mabuhay po kayo lahat. Hindi tuloy ako makapagsalita. Sa aking kagalakan, sa inyo napakainit na pagsalubong sa akin. Sa magsalita, mga minamahal kababayan, marami nga po nagtatanong bakit naging mayor na ako ng San Juan, naging senador na, naging vice presidente, naging pangulo na, naging convict na. Bakit pa raw ako magme-mayor ng Maynila? Natikman ko na raw lahat. So, salita po, mga kababayan. Ang masasabi ko, kailanman, lagi nasa isip ko, kung wala ang mahirap, wala rin si Erap. Totoo po yan. Alam niyo naman, nung ako'y nag-artista, lahat ng klaseng paglalait, inabot ko, artista, pambakya crowd lamang, lahat yun. At nakikita ko naman, napupunta ako sa probinsya, pinopromote yung aking pelikula, nakikita ko yung mga magsasaka, nakapapa, pumipila para magbayad po. Wala pong gumawa kay Erap bilang artista, bilang naging superstar, bilang naging producer, kung hindi ang mga mahirap na tumangkilik sa pelikula ni Erap. Salamat po sa inyo. Ganon din po, no, ako'y kumandidato bilang mayor ng San Juan. Doon lang po ako, pakapanganak po ng mga ilang taon lang po, lumipat kami sa San Juan. Doon na po ako lumaki. Yung kumandidato po ako mayor sa San Juan, lahat ng klaseng paglalait ay tinanggap ko. Ano raw nalalaman ng artista, wala raw alam. Kaya po, yung mga mahihirap lamang at tumangkilik sa akin, yung mga anak na mahihirap, tatandaan ko. Yun ang sumisigaw na Erap, Erap, Erap. Sabi ng mga veteranong politiko, oh, sira na ulo ni Erap. Makakaboto ba yung mga batang yun? Sa magsalita po, pagkatapos ng 3 araw, pagawa ko ng t-shirt, nakalagay doon, tatay ko, nanay ko, kay Erap. O, talo sila. Sa magsalita po, pati pagka-mayor, ang mahirap din nagdala kay Erap, naging senador, naging vice presidente, at naging pangulo. Yun po sa kasaysayan ng lahat ng presidential election, pinakamalaki po ang aking lamang. Kahit na lahat yung mga nag-aaring uri, lahat binato na sa akin ng black propaganda, nanalo pa rin po ako ng pinakamalaki. Sa magsalita, inuulit ko, yan po ay kailanman ay hindi ko malilimutan. Ganon din po mga minamahal kababayan, siguro nalaman nyo na ang kasaysayan na nangyari sa akin ng EDSA 2. Pinagtulong-tulungan po tayo ng mga nag-aaring uri. Hindi ko na isa-isa nyo. Sa magsalita, nung nagkakagulo na po sa Malacanang, alam ko na magkakamatayan sapagkat marami rin po sumusuporta. At alam ko, mga nag-aaring uri, hindi naman naharap sa laban yun. Kumukuha rin ng mga mahirap para ibala nila. Sa magsalita, nakapagdasal po tayo at nagdesisyon ako na isasakripisyo ko na lamang ang posisyon ko bilang Pangulo kaysa makita kong dumanak ang dugo sapagkat para sa akin, bawat ay sa may salita po, 2 buwan pa lang ako. Bumababa bilang inyong Pangulo, inutusan. Nung umagaw sa akin sa pwesto, yung kanyang Secretary of Justice, inalok ako 2 beses. Sa wikang Ingles,
ang offer sa akin, we're offering you that you can go to the country. You can leave the country and go to the country of your choice. You can bring anything you want to. There will be no charges filed against you on the condition that you resign as President of the Republic of the Philippines in writing. So, sa wikang Tagalog, inalok po ako na pwede akong umalis ng bansa, mamili akong bansa kung saan gusto pumunta. Madadala ko lahat ang gusto kong dalhin. Walang kasong iakit laban sa akin. Sa isang kondisyon lamang na ako ay pipirma na ako ay nagbibitiw bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa salita po, 2 beses ako inalok. 2 beses ko tinanggihan. At nung pangalawang alok, sinabi ko dong kay Secretary Nani Perez, huwag na kayo magpagod. Hindi ako alis ng bansa kahit anong gawin nyo. Hindi ako tatakot kahit ay kulong nyo ko. Kinulong nga ako. Kaya muna, dahil lang. Ikinulong ako sa salita. Yun na po ang kasaysayan, 6 na taon at 6 na buwan. Ang malungkot po noon, sasakay na ako doon sa van ng pulis, pati yung anak ko si Jinggoy ay sinama. Yun po ang masakit na nangyari sa aking buhay na pinunan ako litrato, parang kriminal, mugshot lahat. Tapos kami mag-ama binabado sa ibaba ng basement na krami. Kinulong kami doon sa maliit na karsel na napakainit. So sa tapo, tinis namin lahat yun. Hanggang nagbista lahat, tinis ko po yun. Lahat na ng black propaganda, sa kanila, sila may may-ari ng telebisyon, sila may may-ari ng payagan, sila may may-ari ng radyo, lahat ng klaseng masama ay binadura sa mukha ko. Tinis ko po yun. May kasabihan nga po, dito ko napatunayan mga minamahal ko kababayan. Dito ko po napatunayan, may kasabihan, pag ikaw ay wala ka na sa poder, wala ka na sa pwesto, makakalimutan ka na kahit ng mga matalik mong kaibigan. Ngunit, dito po napatunayan, na nung ako'y nakakulong, pinakandidato ko po yung aking may bahay. Si Dr. Aloy, pinakandidato ko po senadora, at siya po ay nanalo. Ganon din, inulit ko, pinakandidato ko yung aking anak, si Jinggoy, pagka-senador, nanalo rin po. Yung aking mag-ina nanalo, kahit na po ako'y nakakulong. Yun lang po nagpapatunay na kahit na ako nakakulong, hindi po ko iniwan ng masang Pilipino. Kaya kailanman hindi ko malilimutan yan. Sa magsalita po, ang issue po ngayon ay hindi na EDSA 2. Sapagkat yung EDSA 2, kung ang EDSA 1 pinagdiriwang natin taon-taon, bakit po ang EDSA 2 hindi natin pinagdiriwang? Dahil yan pong malaking mali at kasalanan na nagawa sa ating pamahalaan. Sa mga salita po, ang aking konsolasyon sa buhay ko, nung ako'y lumabas, nagsisisi po lahat yung mga nagsabwatan. Nagsisisi sila ng katunayan po, pati na ang simbahan. Pangalan po ng simbahan, humingi ng tawad po sa akin si Archbishop Tobias, doon po sa St. Peter Cathedral. Ano po sabi ni Bishop Tobias? Ayan po. You can forgive the Catholic Church for what happened to you. I hope and pray that in the end, you can come to terms with us bishops and priests. Nadinig niyo po. Humingi po ng tawad sa akin sa ngalan ng simbahan. Ganon din po, ang ating mahal na Pangulong Cory Aquino. 4 na buwan bago siya yumahon sa publiko po. Nasa entablado po siya, ako'y nasa baba, humingi rin po ng tawad sa akin. I am one of those who pleads guilty for the 2,000 uprising. Lahat na natin ay nagkakamali. Patawarin na lang natin. Sa maling salita po, mga minamahal ko kababayan, kung si Hera po ay may kasalanan, hindi po hinatawad sa ngalan ng simbahan,
at ang ating mahal na Pangulo kung ako'y may kasalanan. Sa mga salita po, kaya po malakas ang loob ko humarap sa inyo, mata sa mata, sapagkat kahit na isang kusing, hindi po ako nagnakaw sa kaban ng ating bansa. Kung ako po'y nagkasala, hindi niyo po ako kailanman maglalakas ng loob humarap sa akin sa mga kababayan, lalo na po dito sa Tondo. Dahil wala po akong kasalanan, malakas ang loob ko humarap sa inyo lahat. Yan po ang buong katotohanan. Sa mga salita po, hindi ko malaman yung katunggali ko sa politika, puro EDSA 2 pa, EDSA 2 ang sinasabi. Binaon na sa limot yung EDSA 2. Yun ang malaking pagkakamali ng mga nagsabuatan. Siya pa naman, EDSA 2 pa rin na EDSA 2. Pinapakita pa yung aking kinuna na sa krame. Nasaan ba yun? Meron ba yung kopya? Yun laging pinapakita sa taong bayan na ako daw ay convict. Hindi ko maintindihan yan. Hindi yun ang issue. Ang ibig niya sabihin, kamukha ni Ninoy Aquino. Hindi ba kinonvict din ng military court? Ex-convict din si Ninoy Aquino. Yun ang ibig niya sabihin. Samantalang, hindi ko nasasabihin, nung ako'y nakakulong, ilang beses ako dinalaw niyan. Lahat ng klase hingi ng tulong, tinulungan ko. Pero ngayon, yung pang hinaharap sa taong bayan dito sa lungsod ng Maynila, sa mga salita po, hindi po issue ang EDSA 2. Tapos na yan. Ipinauna sa limot ng ating mga kababayan. Dahil kahiya-hiya yung nangyaring kabanata sa ating pamahalaan. Ang issue po ngayon, ang kalagayan ng ating lungsod ng Maynila. Yan po ang tunay na issue. Ako po, sabi ko nga sa inyo, hindi ko po kailanman matitiis. Yung po support ang ginawa niyo sa akin, mula ng artista, Mayor ng San Juan, Senador, Vice President, Pangulo, at nung ako'y nakakulong, hindi niyo po ako iniwan. Paano ngayon? Malakas pa ako. Ito ba lungsod na aking silangan? Nakikita ko, ang dami-dami na naghihirap. Ngayon ko pa iiwanan. Marahil ito nang huling taon ng aking buhay ay dito ko na nilalaan para sa kapakanan ng aking mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Ito po, totoo. Hindi po ito gawa-gawa ko lamang. Dahil ito po ayon din sa pag-aaral ng mga profesor sa Universidad ng Pilipinas, dito raw sa lungsod ng Maynila ang pinakamaraming mahirap. Ayan po, ang study, ayan po. Ayan, port area, 11.9%. At sabi, ayan po, ang profesor Leonor Briones. At dito rin po sa Maynila, ang pinakamaraming walang trabaho. Yan po ang nangyayari. Ang poverty incidence, pinakamalaki po dito sa Maynila, lalo na dyan sa port area. Yan po ang awang katotohanan. Ako ba, matitiis ko dito sa lungsod ng Sinilangan, palubog ng palubog. Sa mga salita po, mga minamahal kababayan, hindi lang po maraming walang trabaho dito, maraming mahirap dito, kung hindi, pati ating kabanan lungsod ay baon sa utang. Ayan po, ang report ng COA, ang Commission on Audit, nakabaon sa utang ng 3.5 billion, 3 bilyon at 500 milyon. Pagkatapos po sa Meralco, kulang-kulang na mahigit na 500 milyon ang utang hindi nababayaran. Hindi lang po yan. Kausapin niyo yung mga pulis. 2 taon na hindi binibigyan ang kanilang mga allowance. Ang mga maestro natin, binawasan ng allowance sa 500. Hindi pa rin maibigay ang sweldo sa taklang oras. Ganyan po nangyayari. Pati ang mga empleyado, inalisan po ng allowances. Saan po napupunta ang kinikita, ang binabayad ng buwis ng mamamayan ng lungsod ng Maynila? Saan po napupunta? Kaya po mga minamahal kababayan,
ang lungsod ng Maynila ay napag-iwanan na ng ating makalapit lungsod. Naiwanan na po ng Pasay City, naiwanan na ng Makati, naiwanan ng Quezon City, naiwanan ng Pasig, ng Mandaluyong, pati ng Marikina, pati na po ng San Juan, naiwanan na ang lungsod ng Maynila. Bakit po nagkakaganito? Yan po, mga minamahal kababayan, papabayaan ba natin malubog ang ating lungsod? Papabayaan ba natin na itong klaseng lungsod na ito, naiiwan na naiiwan, ito ba pamamana natin sa ating mga anak, sa inyong mga apo? Hindi ba tayo kikilos? Yan po mga minamahal kababayan, kaya po ako hindi ko matiis na nangyayari. Kung ako po hindi nyo iniwan, lalo-lalo na po, hindi ko kayo may iwan kailanman. Kaya po, solusyon? Pinakamaraming mahirap dito, nakikita nyo kung bakit pati ating mga pulis hindi nabibigyan ng allowance. Bakit po? Kaya pati mga pulis natin na-involved na sa kriminalidad. Ayan po, report ng Highway Patrol sa Department of Local Government. Police na i-involved. Ayan, 4 MPD cabs in hot water. Meron pa po, may police pa na involved sa carnapping. Ayan, Manila overtakes Quezon City as car theft capital. 19 cases in 1 month. Carnap capital na ating lungsod. Ganyan po ang nangyayari, pati ang ating mga pulis ay involved na sa katiwalian. Kaya masama ang peace and order dito sa ating lungsod. Kaya yung mga malalaking negosyante, mga businessman, umaalis dito sa lungsod ng Manila, lumilipat doon sa Pasay, lumilipat doon sa Makati, lumilipat sa Quezon City, lumilipat sa San Juan. Kaya po nawawala ng hanap buhay ang ating mga kababayan dito. Yan po, na-experience ako nung ako'y naging mayor ng bayan ng San Juan. Nung araw, nung ako'y naupo, pag-upo ko, nakita ko, ang mga taxi driver, alas 10 pala ng gabi, ayaw nang pumasok sa loob ng San Juan dahil maraming hulid up. Mayroong pulis na may hawak na carnapper, may pulis na hawak na ng mga akyat bahay, may pulis na hawak ng mga droga. Kaya takot na takot po. Ang hirap-hirap po ng bayan ng San Juan. Wala pong gusto maghanap buhay at iisa lamang po ang bangko sa bayan ng San Juan, sa takot. Ngunit, ako po na ako'y naging mayor, pinulis ko yung pulis. Hanggang alas 4, alas 5, alas 6 ng umaga, pinapatrolya ko yung buong San Juan. Hanggang sa magsalita, napatino po natin lahat ng mga pulis. At nung gano'n, nagkaroon na ng kapayapaan, umulad na ng umulad, bumalik na yung mga negosyante sa San Juan. Dati isa lamang ang bangko, ngayon po ay 85 na ang bangko sa San Juan. Umulad na po sa San Juan. Kukunti na lang po ang walang trabaho. Yun po ang pawang katotohanan. Kaya kailangan na kailangan po. Dahil sa aking karanasan bilang mayor ng San Juan, kung nagawa ko sa San Juan yun, walang dahilan kung hindi ko magagawa dito sa lungsod ng Maynila. Dahil sa aking karanasan, walang bayan, walang lungsod, walang lalawigan, walang bansa na uulad kung walang kapayapaan. So, salita, walang negosyanteng maglalakas mahuhunan kung masama ang peace and order. Yan po unahin natin. Peace and order, kapayapaan dito sa lungsod ng Maynila. Pag nagawa po natin yan, at talaga pong gagawin ko, babalik na po lahat ng mga lalaking negosyante at magkakaroon na po ng hanap buhay ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Pangalawa po, yung peace and order, yung livelihood. Pangatlo po, ay nakikita natin na marami nga tayong ospital. Pero ano nangyayari sa ating ospital? Anim-anim, pero wala namang mga gamot. Puro reseta binibigay, hindi naman kaya bumili ng mga mahirap ng gamot. Yan po,
ang hindi mangyayari kung tayo po ay papalarin. Yan, lahat ng ospital niyan, bibigyan natin ng kompletong gamot para sa mahihirap. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, bibigyan natin ng express yan. Sila ang bibigyan ng prioridad sa paggamot sa ating mga ospital. Kailangan pangalagaan ang kalusugan ng ating mamayan. Ganon din po sa larangan ng edukasyon. Nakikita po natin, pag malapit ang pasukan, nakakaawa yung mga maliliit na bata dahil yung kanilang mga nanay. Hindi malaman kung saan mangungutang pambili ng uniforme, pambili ng bag, pambili ng aklat, pambili ng sapatos. Yan po mga minamahal kababayan, nag-uusap-usap kami ni Vice Mayor, yung mga konsyal. Mayroon po dyan budget, yung Special Educational Fund, 1,100 million. Yan po hindi ginagamit. Hindi ko malaman kung saan po ginagamit yan. Pero kung sakasakali, papalarin po tayo. Yan po inyong mga anak. Kahit na 3,000-4,000 nag-aaral from grade 1 to grade 6, bibigyan po natin yan ng libre uniforme, libre libro, libre bag. Lahat po yan. Yan po ay hindi ko pinapangako. Gagawin ko po yan. Sa salita, mga minamahal kababayan, marami pa ho tayong gagawin. Ngunit, ang masasabi ko, yung pong tinis naming paninira, ay pinapatawad ko na po yun. Lahat po, ginawa na sa akin, nag-file lang tatlong disqualification para ako ma-disqualify, natalo po siya. Sa korte, sa COMELEC, pinadidisqualify ako, dinismiss ng COMELEC. Sa RTC, pinadidisqualify ako, talo siya. Pagkatapos, hanggang ngayon, inakyat sa Supreme Court, natalo rin po siya. Sa salita, bakit po ganon? Tapos, unang-unang deklarang kandidato ko, binato ng yung aking bahay dito sa Mangga Avenue, binato ng mga kamatis na bulok. Sayang po yung kamatis. Pagkatapos po, nagmi-meeting kami dito sa Sampaloc, sa Tambunting. Binato kami, buti na lang. Nakatayo po ako, bumaba ako, doon po sa sila tumama yung isang bato, pero isa pong bato ay tumama doon sa kasama ng konsyal natin. Sa mga salita po, noong nakaraang linggo, nagbigay ng mga disinformasyon sa taong bayan, na doon daw sa bahay ko, merong gamutan, libre gamot, at meron 300 pisong bibigyan yung mga tao, at meron pang grocery bag. Ang dami nagdaksaan ng tao. Lahat po ng informasyon ay binibigay natin. Sinisiraan po tayo. Sa mga salita, marami po na silang kasalanan, pero pinapatawad ko rin po sila. Pinapatawad ko sila. Kaya po mga minamahal kababayan, ang masasabi ko sa inyo, inuulit ko at hindi ako nagsasawang ulitin. Ito na po ang huling taon ng aking buhay. At ito po ay kailanman na hindi ko matitiis. Kung hindi niyo ako iniwan ng araw, lalo hindi ko kayo maiwan. Dahil tumuling bibla ng aking buhay, tumuling taon ng aking buhay, ay nilalaan ko para sa kapakanan ng aking mga kababayan dito sa Maynila. Higit sa lahat, sa aking mga kababayan na mga kapuspalan. Yun lang po mga minamahal kababayan, ang masasabi ko po sa inyo, Sierra po, mamamatay, mabubuhay, hindi makakabayad ng utang na loob sa mahihirap. Salamat po. Salamat sa inyo. Salamat.
Meron lang po akong hihingin sa inyo. Nag-birthday lang ako nung nakaraang Abril. Kahit na hihingin lang po akong regalo sa inyo. Na ako po ay gusto ko mabilis yung mga plataforma ng gobyerno ko. Gusto ko matupad agad dahil yung aking binabalak para sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po, nakikiusap po ako sa inyo. Mula sa Congressman, ating minamahal na Congressman ng 5th District, Congressman Amado Bagatsing. At si Congressman ng 6th District, Congressman Abante. Ito, kadistrito nyo. Ang mabait na Congressman, supog na rin. Wala iba kundi si Jonix Junicio. At ito, kababayan nyo rin, District 2 ng Tondo, si Edward Tang. Yan po mga minamahal ng kababayan. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Huwag niyo po kami pag-iiwalay ni Vice Mayor Isko. At kung gusto niyo madali matupad ang lahat ng aking binabalak para sa kapakanan ng lungsod ng Maynila, higit sa lahat kapakanan ng ating mga puspa at mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo. Kung maaari lang po, straight ticket po. Wala po kayong aalisin kahit na isa. Sapagkat pag nasingitan po na isa, baka yun po humadlang sa aming mga programa para sa inyo. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, alang-alang po, the Vice Mayor at sa inyong lingkod, kaya straight ticket na po. Maasahan ko ba? Straight ticket? Salamat po. Sa syudad ng Maynila, napag-uusapan na kaya napag-isko ang kanilang kalaban. Ito ay hindi chismis, palang na
paghihirap. Ang pinakamasipag na First Lady, ang senadora na may akda ng batas laban sa trafficking of women. Please welcome Dr. Loy Ejercito Estrada! Siya po ang aking kaisa-isahang may bahay. Parang ayaw niyo maniwala. Ito po ang doktora ng masa. At hindi po siya titigil ang kakagamot sa inyo ng libre. At siya po ang pamamahalahan natin sa ospital na sisiguruhin niya at lahat ng ospital ay kompleto sa medical equipment at kompleto ang gamot para sa mahihirap. Yan po ang papel niya. Salita ka. Sa Lunis po, lahat ditong nakaupo, nakatayo, si Mayor Joseph Estrada at saka si Vice Mayor Isko Moreno at saka mga konsihales. Sa Lunis po, pwede po ba, nakikiusap ako, na iboto po ninyo lahat sila. Salamat po! Sa siyudad ng Maynila, napag-uusapan ay hirap at gusto ang kanilang paglaban. Dito ay chismis, tawag na katotohanan lang. Hirap at gusto ang labis, walang kulang. Hirap gusto, hirap gusto, hirap gusto, hirap gusto, hirap gusto. Sabay-sabay po tayo para sa bagong Maynila! Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Erap Isko! Sa siyudad ng Maynila, Ngayon po naman, pakinggan naman po natin ang subok na serbisyo, Serbisyo Judisyo, number 4 sa balota ng District 1, Congressman Jonix Judisyo! Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kababayan. 3 araw na lamang at mababago na ang takbo ng lungsod ng Maynila sapagkat nandito na po ang magiging mayor ng Maynila, Mayor Ella Estrada! Una sa lahat ay nais ko lamang magpasalamat po sa inyo, mga kababayan, sa mainit ninyong pagtanggap sa aming lahat, sa samahang una na sa inyo ay humarap sa gabing ito. Makaasa po kayo, sapagkat ang ating dating Pangulo, Erap na ngayon ay magiging mayor na kasama si Vice Mayor Isko Moreno, ay tunay na makapagbibigay sa atin ng direksyon at programa sa ating lungsod ng Maynila. So sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kababayan, isama niyo po ang sa inyo'y nagmahal na at patuloy na nagmamahal, Erning Jonix Junicio sa Kongreso. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin naman po natin ngayon ang mga konsyal ng Unang Distrito. Congressman Dennis Da Alcoreza. Number 2, Irma Alfonso.
Konsehal number 7, Ernix Junicio. Konsehal number 9, Jesus Taga Fajardo. Konsehala number 11, Arlene Oa. At Konsehal number 16, Ian Bansay Nieva. Unang distrito ng Maynila. Yan po ang lingkod bayan ng District 1. Tandaan po ninyo ang line-up sa balota from District 1. Papunta naman tayo sa District 2. Ang buktero ng bayan, Distrito 2. Number 2 sa balota, Congressman Edward Tan. Handa na ba tayo lahat? Handa na ba? Handa na kinalalan? Ang tunay na ama na malilino, Erap Estrada! At huwag natin kalilimutan ang ating business partner, Hito Moreno! Era Pisco. At aming mga akala sa buong partido, ito na ang unay na pagbabago na aking na lulunod ng Maynila. Ang ama ng Maynila, Erap Estrada, mabuhay po tayo lahat. Ngayon, tawagin muli natin. Narito ang mga konsehal ng ikalawang distrito. Konsehal Len Viseo Aligayo. Konsehal Dr. J. Benaventura. Konsehal Marlon Lacson. Konsehal numero 1 Lim. Konsehal Ramon Robles. Konsehal Roland Valeriano. Ang magsisilbi po sa inyo mula sa District 2. Ngayon po naman ang tatawagin natin ay mula naman tayo sa distrito ng Paco, Malate, Intramuros at Port Area. Kilala po ito bilang District 5. Ama ng Kabaka, ama ng Distrito 5. Number 5 sa balota, Congressman Amado Magansi! Number 1 ako sa balota. Baka maging number 5. Anyway, ganda gani po, Mr. Mayor, First Lady, Vice Mayor. Kayo ba nanonood ng basketball? Nakakaintindi ba kayo ng basketball? Last 2 minutes, ang lamang 30 punto. Saan pupulutin ng kalaban? 30 points ang lamang. Last 2 minutes. So, kailangan tapusin lang natin hanggang yung final buzzer para officially maging alkalde na ang ating pong si Pangulong Erap Estrada. Okay? Ngayon, para lalong madagdagan yan, mula ngayong gabi, bawal magkasakit. At higit sa lahat, bawal mamatay. O, pagka nagawa niyo yan, Mayor na si Erap, Vice Mayor na si Isko. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Congressman, dito na po tayo sa gitna. Tinatawagan naman po natin ang mga konsyal mula sa ikalimang distrito. Number 4 sa balota, Engineer Che Borromeo. Number 11 sa balota, Konsehal Rick Ibay. Number 12 sa inyong balota, Konsehala Christy Isip. Number 14 sa balota, Robert Ortega. Na Eric Valbuena, Konsehal Eric Valbuena. Number 22 sa balota, Konsehal Mon Yupanco. Dadako naman tayo sa parteng Pandakan, Santa Ana at San Miguel. Markahan sa District 6 siya ay number 6. Totoo ba ito? Number 6? Baka mali na naman ako. Correct
Magandang gabi po. Ito na ang bagong mayor na Maynila, Erap Estrada. Katambal ng kanyang vice mayor, Isko Moreno, mga kaibigan. Sa inyo mga kamay, hahatol na ang bayan sa Lunes. At nais kong sabihin sa inyo, sasaya ang bayan kay Erap at Isko! At gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi na ang Distrito 6, ang Pandacan, ang Santa Ana, ang San Miguel at Santa Mesa kay Erap na, mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais po natin tawagin ang mga konsehal mula sa Distrito 6. Number 6 sa balota, Konsehal Joy Dawis Asuncion. Number 9 sa inyong balota, Leila Cuna. Number 17 sa balota, Konsehal Bet Rivera. Number 18 sa inyong balota, Cassie Sison. Number 21 sa inyong mga balota, Konsehal Doc J.R. Valdez. Ngayon po, nais naman namin ipakilala sa inyong lahat ng konsehal mula sa Distrito 3. Number 2 sa inyong balota, Bernie Ang. Number 5 sa inyong mga balota, Konsehal Joel Chua. Number 9 sa inyong balota, Maria Asuncion Re Foguso. Number 10 sa inyong mga balota, Konsehal Jong Isip. Number 13 sa inyong balota, Yul Servo Nieto. Number 16 sa inyong mga balota, Konsehal Letlet Zarkan. Mapalakas ka pa, ha? Alam mo yan, talagang maaasahan yan. Ginawa mong barbell. Barbell ko yan si Konsehal. Ngayon naman mula sa District 4, balakbakan po natin ang mga konsehal ninyo sa Distrito 4. Number 3 sa inyong balota, DJ Bagatsing. Number 6 sa inyong mga balota, Konsehal Arlene Chua. Number 12 sa inyong balota, Edward Maceda. Number 13 sa inyong mga balota, Konsehal Doc Fox Pangan. Number 15 sa inyong balota, Joe Quitos. Number 19 sa inyong mga balota, Konsehal Joel JTV Villanueva. Balakbakan po natin ang mga konsehal ng Distrito 4. Ngayon po, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamahuhusay na senador ng Pilipinas ngayon. Nandito na po ang may akda ng kasambahay law. Ang ating buting senador at mabait na kaibigan, Senator Jingo Ejercito Estrada! Jingo Estrada po, kung para sa inyo, itutuloy ko. Jingo Estrada po, kung para sa inyo, Gamitin ang katitingan mo sa bigat na pinapasa. Maasa sa'yo ang buong bayan. Jinggoy, kaibigan ko. Mga Dabber Cats dito sa Maynila, pinaalala po natin sa Mayo 13
Monday, agahan po natin ang pagpunta at huwag po natin kalilimutan para siguradong mabilang ang inyong mga balota, yung bilog na hugis itlog. Ako pa talaga, ha? O sige, alam naman ako yung itlog, O, hindi sige, naman ako itlog, ang ito, laki ko, bilog. drum. Oh. Yung bilog na hugis itlog Aha. ay talagang puno po ninyo, huwag niyong lalagpasan. Eksakto po ang pagkulay para sigurado pong mabilang ng ang inyong mga boto. At tatandaan, sino ang iboboto nating mayor ng Maynila? Vice Mayor! Isa lang ang ibig sabihin yan, para wala talagang kahirap-hirap, para talagang una kayong lahat. Sa una, iboto straight una! Straight yan! Sabi nga, one for all! All for one! At one for all for one. Jingoy Estrada! Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Sa aking mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Una-una, ako po ay nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin. Ang Partido Una. Mahal na kababayan, 3 araw na lang ay araw na ho ng paghuhusga. At palagay ko, 3 araw na lang, meron na po kayong bagong punong lungsod ng Maynila sa ngalan ni Pangulong Mayor Joseph R. Estrada. Mga kababayan, ako po ay labis na nakikiusap sa inyo, hindi lamang po bilang inyong senador, kundi po bilang isang anak. Alam niyo po mga kababayan, ito na po siguro ang huling yugto ng buhay ng aking ama. At sana po ay mapagbigyan nyo ng pagkakataon, makapaglingkod bilang punong lungsod ng Maynila. At asahan po ninyo, oras na maging Mayor Serap, gaganda ang bawat buhay ng Malinenyo. At syempre po mga kababayan, wag po rin natin kalilimutan ang kanyang vice-alcalde na wala naman pong katalo-talo. Guwapo, masipag, napakabait, napakadaling lapitan. At po walang iba kundi si Vice Mayor Isko Moreno. Siyempre po mga kababayan, huwag niyo na po bigyan ng sakit ng ulo si Vice Mayor Isko sapagkat kundi po si ERAP ang mananalo, iba po ang mananalo. Yung mga proyekto ni Vice Mayor Isko, yung mga proyekto ni Pangulong ERAP ay hindi po maisa sa katuparan yan dahil hindi po sila magkasundo. Kaya po, bigyan po natin ng mayor na makakasundo ni Vice Mayor para tuloy-tuloy ang kaunlaran ng buong Kamaynilaan. Mga kaibigan, hindi ko na po kahaba na ako sasabihin sapagkat marami pa ho tayong bisita na nais pong magsalita. Marami pa ho tayong mga artista na nasa likod, naghihintay na po. Ito na po ang kahuli-hulihan kong pakiusap sa inyo bilang inyong kinatawan sa Senado. Sana po, bigyan niyo po ng pagkakataon makapaglingkod ang aking ama bilang Mayor ng San Juan. At ako naman po, Mayor ng Maynila pala. At ako naman po, 3 taon pa ako magiging senador. Lahat po ng kailangan ng tatay ko dito po sa Maynila, ako naman po ay handang-handang tumulong. At ibibigay ko po ang aking pondo dito po sa Kamaynilaan. Lalong-lalo na po yung mga ospital dyan na hindi po nilalagyan ng gamot. Kulang po sa gamot, kulang po sa doktor. Nag-uusap na po kami ni Congressman Amado Bagatsing. Nag-uusap na po kami ng mga konsyal, si Vice Mayor Isko, si Pangulong ERAP, yung aking pondo sa Senado para sa ospital, para lahat ng mga mahihirap dito sa Manila, libre po ang gamot sa mga ospital dito sa Manila. Kaya naman po mga kababayan, bigyan niyo po ng pagkakataon
makapaglingkod po ang aking ama dito sa Maynila. Tasahan po ninyo, siguradong sigurado, tiyak yun, nagaganda at uunlad ang buhay ng bawat Manileño. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat, Senator Jinggoy Estrada. Huwag natin kalilimutan, syempre, ang bilin sa atin ng ating Vice Mayor. Kasi nga dapat daw matulog ng mahimbing sa linggo. Matulog ng maaga. Matulog ng maaga sa linggo. Para fresh ang pagboto, malinaw ang mata. Higit sa lahat, huwag basta-basta magbubukas ng pinto sa mga kumakatok. Pero maganda yung advice. Tanggapin kung may iaabot. Pero sa Lunes, ang ibobotong mayor ay si Vice Mayor! Ayos! Bakit rumitawa ka ng tawa? Ay, Nay! Kumusta po kayo, Nay? Hello po. Ito po, kasama ko po si Raisa. Ha? Ay, si Ruby pala po, si Ruby. Nay! Musta po? Ayan, bigyan niyo nga upuan si Nanay. Di ba po kayo nahihirapan? Nakatayo lang kayo Okay lang po. dyan? Ayan, sige. Sigurado po kayo, Nay? Ilang taon na po kayo, Nay? 79. 79! Batang-bata pa yan! Batang-bata pa yan! Ang lakas naman ito mambitin. Patalon na ako eh. Lola ko, ano na, 94! Lola mo, 94? Malakas din! Oh. Kasi syempre, conscious siya sa mga kinakain niya, puro gulay lang, isda, tapos exercise ng exercise lang tuwing umaga. Nag-exercise pa yung Naglalakad 94? lang, lakad ng lakad lang. Lakad lang ng lakad? Araw-araw, lakad lang ng lakad. Oh, tapos? Kaya ngayon, hindi na namin alam kung nasa na eh. Nananawagan niya ako eh. Panawagan mo na, baka nandyan lang. Okay, sige. Ito, bago yung panawagan ko, ito muna. Batiin naman po natin at salubugin ng si Gabong Palakpakan at pakinggan natin ang kanyang mensahe. Ito po, Congressman ng Cagayan Valley, taga-sulong ng... Ano po to? Ay, sabi ko nga. Ito pala po, mali po pala ako. Pasensya na. Senate President Juan Ponce Enrile, palakpakan po natin. Dahil sa'yo kami ay happy. At dito rin po ang ating mahal na Vice Presidente, Joshua Binay! At dito rin po ang ating mahal na Vice Presidente, Joshua Binay! Na problema sa bansa naglipana. Matagal ang suliranin lagi parigain. Pero kay Binay kumanda ang buhay gumaan. Ang buhay na pamuno si Binay. Vice Binay, gaganda ang buhay sa ating bansa. Okay. Ito na po talaga. Totoo na po ito. Congressman ng Cagayan Valley, taga-sulong ng agrikultura at kakampi ng mga magsasaka. Number 12 po sa inyong balota,
murang pagkain. Gusto ko to. Ay, lalo kang chuchuba. At maraming pagkain! Gusto ko yun! Kay Juan Ponce, Jack Enrile! Pagkain mura at sapat, yan ang dapat. Magandang gabi po. Kamusta na po kayo? Kamusta na ang Maynila? Happy po ba tayo lahat? Oaks ba tayo lahat? Alam ko kung bakit kayo happy. Alam ko. Kasi ang susunod na magiging alkalde po natin ay walang iba kundi si... Palakpakan po natin ang ating magiging alkalde, ang dating Pangulo, Joseph Ejercito Estrada. Sir, kasama rin po natin ngayon sa entablado. Siguro alam niyo na rin po ito. Sino ang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Palakpakan po natin si Vice President Jejo Marbinay. Oh, sino kamukha ko? Sino kamukha ko? Sino kamukha ko? Gusto ko? Gusto ko? Sino siya? Senate President Enrile, mabuhay! Ang kaibigan natin, sino ang magiging susunod na vice ulit? Vice Mayor Isko Moreno po. Ang aking kapatid. Minamahal niyo lahat, Senator Jinggoy Estrada. Lahat tayo, Oaks. Oaks pa. Salamat po. Senador Aloy, magandang gabi po sa inyo lahat. Lahat po ng mga kandidato po ng una na nandito po sa entablado. Lahat ng mga minamahal natin kaibigan dito, palakpakan niyo po ang sarili niyo. Sino po dito kumain, ha? Wala pa? Oh, kapag si Era po ang magiging alkalde po ninyo, araw-araw po papakainin po kayo, hindi ba? May trabaho na, may pagkain pa. Sino may gusto nun? Taas ang kamay. Sino may gustong mura pagkain? Taas ang kamay. Sino gusto ng marami pagkain? Taas ang kamay. O sino ang dapat nyo iboto? Anong numero ko? Numero ano? Mura pagkain, maraming pagkain. Lahat po tayo, yun po hinahangad po natin lahat. Ngunit kadalasan po, kumakalam ang ating sikmura. Tama po ba? Sino pa hindi nakakain? Sino gusto sana araw-araw maging busog po sila? Kami po sa una, may plano po kami. Kung kami po ay tutulungan po ninyo, kung tutulungan niyo po si Jack Enrile maging senador, si Jack Enrile may plano. Palalakasin po natin ang agrikultura. Palalapitin po natin ang pinanggagalingan ng pagkain natin para mas menos ang gastos. Papalawakin po natin ang kakayahan ng bawat probinsya na pakainin ng kanilang mamamayan. At dahil po doon, mas magiging mura po ang pagkain. Gusto niyo ba ng mura pagkain? Gusto niyo ba ng marami pagkain? O itong darating na halalan ha, Mayo 13, numero 12, Jack Enrile po. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Senado, kung proteksyon na tayo,